Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Nimuel at ito ang kwento ko tungkol sa aking misis na isang aswang. Napadpad ako sa Cebu noon bilang isang fabricator sa isang shipbuilding company. Taga Ilocos region naman ako. Dun sa Cebu ko na rin nakilala ang aking napangasawa, si Jenny. Galing siya sa isang bayan sa probinsya ng Capiz at isa siyang call center agent na pumunta din sa Cebu para magtrabaho. Linggo noon nang pumunta ako sa palengke para kumain ng tanghalian sa isang karinderya at para mamili na rin ng mauulam ng gabi at kinaumagahan. After ko kumain ng lunch ay namili na ako. Pero napansin ko ang isang babae na hirap sa pagbubuhat ng kanyang mga pinamili. Kaya naman, bilang isang maginoo na lalaki, ay tinulungan ko siya. Sabi ko, "Miss, tulungan na kitang magbuhat. Mukhang nahihirapan ka kasi." "Ay, sige, maraming salamat sa iyo." Uwi ka ng dalaga. "Saan ka ba nakatira, miss?" Banggit ko. "Diyan lang sa may malapit sa kanto ang boarding house ko." Uwi ka ng dalaga. Kaya naman, hinatid ko na lang siya dahil sa malapit lang naman. At hayo na nga, after ko siya may hatid, ay nagpakilala ako sa kanya. "Ako nga pala si Nimuel. Jenny naman ang pangalan ko. At maraming salamat sa pagtulong mo sa akin." Wika niya. "Walang anuman. Sige, pasok ka na, Jenny. At mukhang uulan na." Sambit ko naman. At umalis na rin ako after nun. At habang ako ay naglalakad pa uwi ay hindi maalis sa aking isipan ng kanyang muka. Maganda si Jenny at napakasimple. Hanggang sa kinagabihan, habang ako ay nakahiga ay nakikita ko pa rin ang mukha niya sa isipan ko. Kinabukasan, ako ay nagbihis na matapos mag-agahan. Siyempre, grind ulit. Pero habang ako ay nagtatrabaho ay laging pumapasok si Jenny sa isipan ko. Parang na love at first sight ata ako. After ng work ko, siyempre, uwian na naman. At habang ako ay naglalakad ay may nakasalubong akong dalaga. Nakangiti sa akin at napakaganda niya. Si Jenny pala. Napakaganda talaga niya. Nagkamustahan kami ni Jenny at inaya niya akong kumain sa isang fast food chain bilang pasasalamat na rin. Siyempre, oo agad. Gutom na din ako eh. At hayo na nga, nagkwentuhan na rin kami habang kumakain. Nagkatanungan na rin sa mga impormasyon sa buhay. At mula noon, lumipas ang ilang buwan ay lagi na kaming magkasama at nag-decide na kaming magsama na lang sa isang apartment. Fast forward sa buhay, kinasal kami ni Jenny at nagbunga ang aming pagmamahalan. At isang buwan bago manganak si Mrs. ay umuwi kami sa probinsya nila dahil yon ang gusto ni Mrs. Hapon na nang makarating kami sa bahay nila at nadatnan namin ang mga magulang ni Jenny sa labas ng kanilang bahay. "Anak, nandito na pala kayo. Tuloy kayo mga anak." "Sakto, dahil nakaluto na ako ng hapunan natin. Kain na kayo dahil alam kong gutom na kayo." Wika ng nanay ni Mrs. At habang naghahapunan kami ay nagsalita ang tatay ni Mrs. "Pagkatapos natin kumain, magpahinga na kayo sa kwarto at huwag na kayong lumabas ng bahay. Lalo ka na, Nimuel." Wika ng aking biyenang lalaki. At nung nasa higaan na kami ng misis ko ay mga bandang 11:00 ng gabi, nararamdaman ko na maraming aswang na umaaligid malapit sa bahay. Ilang sandali lang at naramdaman ko na lumabas ang tatay ni misis. Naririnig ko na nakikipag-usap siya sa labas. Ganun pala, lahat sila dito sa baryo na ito ay mga aswang. At syempre, pati si misis. Alam ko sikreto niya. Amoy na amoy ko. Pero mahal ko eh. Kaya naman, wala na akong pakialam kung ano siya. "Pedring, balita ko may bisita ka daw at isa siyang tao. Baka pwede siya sa susunod nating handog." "Boss, baka pwedeng arbor ko na lang siya. Asawa kasi siya ng anak ko at magiging tatay rin siya ng magiging apo ko." Sagot ni Tatay Pedring. At umalis na ang pinuno at ang mga kasama niyang aswang na walang sinagot sa tanong ni Tatay Pedring.
Kumusta na kaya si Bunso? Alam naman siguro niya na aswang si Jenny, pero pinakasalan pa rin niya. Wika ni Kuya Lando. Hayaan mo na, kapatid mo. Mahal niya si Jenny. At ang mahalaga, magkakaapo na ako. Sambit naman ni Ina. Balita ko, nandun daw sila ngayon sa probinsya ni Jenny dahil dun daw siya manganganak. Kawawa naman si Bunso. Gagawin yata siyang hapunan dun. Sambit ni Kuya. Okay lang yun. Kaya naman na niya sigurong protektahan ang sarili niya at ang magiging anak niya. Next month, pupuna tayo dun kapag nanganak na si Jenny. Huwag na nating hintayin ng panganay at ama niyo. Ay nako, para mas gusto pa nilang manatili sa lugar na yun. Wika ng aking ina. At kinabukasan, ako ay lumabas muna sa bahay para magpahangin at malibot na rin ang lugar na ito. Habang ako ay naglalakad ay napansin ko ang mga tao na nakatingin at nakatitig lang sa akin. Seryoso ang mga mukha nila. May masamang intensyon ang mga mata nila. Parang gusto nila akong gawing hapunan mamaya. At nagsalita ang isang matanda doon. Bata, dayo ka dito, no? Tanong niya sa akin. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Bakit ka nandito? Tanong niya sa akin. Asawa ko po si Jenny, anak ni Tatay Pidring. Sagot ko. Ganun ba? Nakangising sambit ng matanda. At nagpatuloy na ako sa pamamasyal sa kabundukan nila. Napadpad ako sa masukal na bahagi ng kagubatan. Nakaamoy ako ng dugo. May mga palatandaan na may naganap na labanan dito. Nagkalat ang mga dugo sa paligid. Napagtanto ko na may digmaan ng mga aswang na nagaganap dito. Malamang, labanan sa pagkain at teritoryo. Napaisip ako kung ilang uri kaya ng aswang ang nandito ngayon sa lalawigan nila. Pauwi na sana ako sa bahay nila Jenny nang mapansin ko ang tatay ni Jenny na papasok sa parang bulwagan ng mga aswang. Agad akong lumayo at nagtago sa likod ng puno at kinubli ko ang presensya ko. Mukhang may gaganapin silang pagpupulong mamayang gabi. Yun lang. At agad na akong umuwi. Baka hinahanap na ako ni Mrs. Makalipas lang ang isang buwan. Nang ipinanganak ni Mrs. ang aking anak na lalaki, ay tumawag ang aking ina na gusto na niyang makita ang kanyang apo. Kasama ni Kuya ay nagsimula na silang magbiyahe at sinabi ko naman ang aming lokasyon dito sa Capiz. Agad ko namang ibinalita ito kay Mrs. Masaya naman siya nang malaman niyang darating ang aking pamilya. Kinabukasan ng hapon ay dumating na sina Kuya at ang aking ina sa aming lalawigan. Naglakad lang sila papunta sa bayan na aming kinaroroonan. Kaya naman, inabutan na sila ng gabi sa labas. At habang binabagtas nila ang daan patungo sa aming bayan, ay naramdaman nilang may mga grupo ng mga aswang paparating sa kanilang lokasyon. Kaya naman ay agad silang nagkubli muna. Ilang minuto lang ay dumaan na ang isang pangkat ng mga aswang at narinig nila ang usapan ng mga grupo at nagsalita ang isang aswang. Basta buhay nating dudukutin ang sanggol para maihandog sa ating pinuno at ang ama ng sanggol ay magiging laman ng ating sikmura. Pero boss, paano yung dalawang aswang? Banggit ng isa. Papaslangin natin siyempre. Isang matanda at isang babae na lang yun. Kailangang magtagumpay tayo. Wika ng aswang. Mukhang si Nimwel at ang apo ko yata pinag-uusapan nila. Ano sa palagay mo, Lando? Tanong ni Ina. Marahil sila na nga, Ina. Mukhang galing sila sa ibang bayan. Ano sa palagay mo, Ina? Tatapusin ko pa sila? Tanong ni Kuya Lando. Bingo! Hindi ko mapapayan ang dukutin nila ang apo ko. Wika ni Ina. Kung ganun, sige, susundan ko na sila. Dumito ka muna, Ina, at ako na ang papas lang sa kanila. Sumunod ka na lang po mamaya. Saad ng Kuya. Sige, iyo. Bilisan mo lang, sabi ni Ina. At hinabol na nga ni Kuya Lando ang mga aswang. Ilang saglit lang at huminto kayo.
May nakaharang sa daan. Wika ng isa. Isang tao, boss! Anong ginagawa niya dito? Nagpapakamatay ba ito? At nagsalita ang aking kuya. Ngayon, mga aswang, paano niyo gustong mamatay? Tanong ng aking kuya. Tampalasan! Tapusin siya! Sambit ng isang aswang. At bago pa makapaglunsad ng pag-atake ang mga aswang ay, agad na bumagsak ang dalawa sa isang iglap lang na ikinagulat nilang lahat. Itong punyal lang pala ay sapat na para tapusin ang mga ito. Wika ni kuya. At muling nagpatuloy ang labanan at isa-isa nang bumabagsak ang mga aswang. Hanggang sa isa na lang ang naiwan. Nagsalita ang natirang aswang. Sino ka ba? Teka lang, hindi mo kailangang gawin yan. Wika niya. At sumagot ang aking kuya. Hindi mo na kailangang malaman pa. Pasensya na. Pero ako yung tipong hindi bumubuhay ng kalaban. Banggit ni kuya. At hayun na nga. At tinapos na ni kuya ang pinakamalakas sa kanila. Ilang sandali lang ay, dumating ka na pala, ina. Ayusin ko lang itong mga bangkay nila. Mas maganda siguro na ganito ang gagawin ko sa kanila. Wika ni kuya kay ina. Pasensya na, pero kailangan ko muna palang maghugas ng kamay. Sige lang, iho. Bago tayo makarating sa kapatid mo, dapat walang dugong maaamoy sa'yo. Wika ni ina. Halika na at magpatuloy na tayo, Lando. Wika ni ina. Sige po, ina. Sagot naman ni kuya. At ganun na nga ang nangyari. Nilisan na nila ang lugar na kung saan ay iniwan nakatusok sa mga kahoy ang mga bangkay ng mga aswang. At isa itong pagbibigay babala sa mga aswang na magtatangkang pumasok sa lugar na iyon. At sa wakas, narating na rin nila ang tahanan nila Jenny. Bumungad sa kanila si Nimuel. Kumusta po ang biyahe ninyo? Masyado yata kayong ginabi, ina. Tanong ni Nimuel. Okay lang naman. Nasaan ang apo ko? Wika ng nanay ni Lal. Nasa loob po, kasama ni Jenny. Tuloy po kayo para makapagpahinga kayo. Sambit ni Nimuel. Sobrang layo pala at masukal itong lugar ninyo. Nasaan pala mga magulang ni Jenny? Tanong ng kanyang kuya. Lumabas si tatay at lumuwas papuntang Maynila naman ang nanay ni Jenny. Sagot ni Nimuel. Ah, ganun ba? Sambit ni Lando. Samantala, ang mga aswang sa lugar nila Jenny ay kasalukuyang nagpapatrolya upang bantayan ang kanilang nasasakupan laban sa mga kalabang aswang. Nang magawi sila sa lugar na kung saan nangyari ang pagpaslang ni Lando sa mga aswang, ay... Ano ito? Anong nangyari dito? Mga kalaban natin sila. Isang malupit na kamatayan ang nangyari sa kanila. Wika ng isang aswang. At tingnan ninyo ang isang yun. Parang si Renato. Isa sa malupit na tao ni Badong. Kalunos-lunos ang sinapit nila. Hoy, ikaw! Pumunta ka sa bulwagan at ipagbigay alam mo ito kay amo. Sambit ng isang aswang. At umalis na nga ang isa sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, ay dumating na ang kanilang amo. Anong nangyari dito? Sinong pumatay sa kanila? Wika ng kanilang amo. Hindi namin alam, amo. Dinatnan naming ganito na dito. Sagot ng isa. Kung hindi galing sa atin ang pumatay sa kanila, sino? At ang pamamaraan na ginawa nila sa mga bangkay ng mga aswang na ito ay isang pagdideklara ng giyera. Kailangan nating maghanda sa paghihiganti nila. Alarman niyo ang ating mga kasamahan. Nakakatiyak ako, nababawi si Badong. Sambit ng kanilang amo. At hayon na nga, mukhang magkakaroon ng digmaan ng mga aswang. Abangan sa susunod na kabanata.